Alam mo ba ang likidong kayang paggalawin kahit anong naipit o hindi gumagalaw? Pero ano nga ba talaga ang water displacement 40? Kamusta mga mahilig sa inhinyerya? Ngayon, tatalakayin natin ang isang produktong madalas nasa bahay pero hindi alam ng marami kung ano o paano ito ginagamit. Ngayon, pag-uusapan natin ang sikat na water displacement 40. Marahil nakita mo na ang meme online na nagsasabing silver tape at water displacement 40 lang ang kailangan para ayusin halos lahat. At sa totoo lang, ipinapakita nito kung gaano ka-magic ang water displacement 40. Pero sa totoo, walang magic dito. Pero tara, ano nga ba ang water displacement 40? Sa totoo lang, may interesting din itong kwento. Nagsimula ang lahat noong 1953 nang ang Rocket Chemical Company, isang maliit na kumpanya na may 3 empleyado lang, ay binigyan ng misyon na gumawa ng compound na makakapigil sa kalawang ng mga bahagi ng rocket. Pinamunuan ng kemikong si Norman Larsen ang research team at walang tigil siyang nagtrabaho para mahanap ang perpektong formula. Matapos ang 39 na bigong pagtatangka sa ika-40 pagtatangka ay nagawa ni na Larsen at ng kanyang team ang produktong tumutugon sa mga kinakailangan. Kinuha mula sa isa sa mga tala ni Larsen, pinangalanan niya ang pagsubok na water displacement pagtatangka 40. At doon nagmula ang pangalan na water displacement, 40, kung saan ang water displacement ay nangangahulugang water displacement o panangga sa tubig at ang 40 ay mula sa ika-40 formula na nasubukan. Ang Convair ang unang gumamit ng water displacement, 40 sa komersyo. Isang kumpanyang kinontrata ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos para gumawa ng Atlas na rocket na pangkalawakan. Ang unang misil ay ang SM-65 Atlas, na siyang unang intercontinental ballistic missile ng Estados Unidos na ang ibig sabihin ay Intercontinental Ballistic Missile o Misil Balistiko Intercontinental. Kayang itaboy ng water displacement 40 ang kahalumigmigan, pigilan ang oksidasyon at mag-lubricate ng metal na bahagi, kaya naging ideal ito para sa aerospace. Hindi inasahan ng Rocket Chemical Company ang malaking tagumpay ng kanilang produkto. Ang produktong dating gamit sa rocket ay ginamit na rin sa iba pang paraan. Marami ring empleyado ng kumpanya ang gumamit ng parehong produkto sa kanilang sasakyan at kagamitan. Agad nilang napansin na pwedeng gamitin ang produkto sa iba pang layunin. Sinimulang ibenta ito ng mga empleyado ng kumpanya mula sa likod ng kanilang sasakyan sa mga hardware at tindahan ng gamit pampalakasan. Noong 1961 ang unang malakihang order ng water displacement, 40 ay ginawa upang gamitin sa pagre-recondition ng mga sasakyan at kagamitan na nasira ng ulan at pagbaha na dulot ng bagyong Carla. At sa parehong taon na iyon, nagpasya ang kumpanya na gamitin ang pangalan ng kanilang nag-iisang at pangunahing produkto bilang pangalan ng kumpanya. Tinawag na water displacement 40 ang Rocket Chemical Company at di nagtagal lumabas na sa mga tindahan ang kanilang produkto. Pero ano nga ba talaga ang formula ng water displacement 40? Heto ang sikreto. Yun ay dahil ang komposisyon ng water displacement 40 ay isang mahigpit na itinatagong lihim ng negosyo. Pero pwede nating tukuyin ang ilang detalye ng mga sangkap at katangian nito. Ito ay isang halo ng iba't ibang chemical, pangunahing mga hydrocarbon. Ang base ng formula ay kinabibilangan ng mineral na langis at kombinasyon ng mga solvent ng petrolyo na tumutulong para masiguro ang bisa nito. Ang mga compound na ito ang dahilan kaya mainam itong proteksyon laban sa oksidasyon at kahalumigmigan ng materyales. Maganda ito para sa mga piyesang metal at electrical na bahagi na madalas tamaan ng oksidasyon. Kung nais mong protektahan ang metal na piyesa, pwede mo itong gamitin. Kung nagsisimula ng kalawangin ang piyesa, maaari mo pa rin itong gamitin para mapigilan ang proseso at makabuo ng proteksyon sa ibabaw ng material. Pero ang gamit nito ay lampas pa roon. Isa sa mga pinakakilalang gamit ng water displacement 40 ay ang kakayahan nitong mag-lubricate ng mga gumagalaw na piyesa. Nagiging posible ito dahil sa mga langis at additives na nagpapababa ng friction at nagpapadali ng maayos na galaw ng mga bahagi tulad ng bisagra, bearing at gear. At dahil napakababa ng lagkit nito, nagagawa nitong pumasok sa mga siwang at masisikip na espasyo. Dahil dito, epektibo ito sa pagpapaluwag ng kalawangin tornilyo at pag-aalaga ng piyesang mahirap abutin. At panghuli, nagsisilbi rin ito bilang isang additive na pantanggal ng grasa, ibig sabihin, isa itong mahusay na panlinis.
Madali nitong natatanggal ang grasa, langis at malagkit na materyales tulad ng pandikit, kaya mas madali ang paglilinis ng mga kagamitan. Ginagamit ko ang water displacement 40 para alisin ang pandikit at itim na mantsa sa sasakyan, lalo na kapag nadaanan ang bagong asfalto o nire-repair na kalsada. Ang kombinasyong ito ng mga katangian ang dahilan kung bakit ang water displacement 40 ay isang napaka-versatile na produkto ginagamit sa napakaraming aplikasyon, mula sa pangkaraniwang pag-aalaga sa bahay hanggang sa industrial at automotive na gamit. Saan nga ba eksaktong gamit ang water displacement 40? Sa totoo lang, para sa akin, halos sa lahat. Hindi ako mabubuhay dito nang wala niyan. Tulad ng nasabi ko na, pwede mo itong gamitin para protektahan ang mga ibabaw, tanggalin ang kalawang, mag-lubricate ng mga ibabaw, at pati na rin sa pagtanggal ng langis at grasa. Gusto kong ipahid ito sa lahat ng gamit ko para maprotektahan laban sa kalawang. Bukod pa sa paggamit nito bilang pampadulas sa kahit anong bisagra na may tunog na parang sa bahay na pinagmumultuhan. Kahit maraming gamit ito, hindi ito inirerekomenda sa lahat ng bagay. Madalas itong ginagamit bilang pampadulas pero hindi ibig sabihin na ito ang pinakaangkop sa lahat ng uri ng pagpapadulas. Sa ibang kaso, kailangan ng mas malapot na langis para masiguradong maayos ang pagpapadulas. May mga tao pa nga na nagsabi na maganda raw ito bilang deodorant at kahit bilang pabango. Kanya-kanyang trip yan pero di ko alam saan galing yung ganyang diskarte. Baka sila rin yung naglalagay ng detergent sa semento at nagbubuhos ng tubig sa metro ng kuryente para bumaba ang bayarin. Nag-i-install din ng hydrogen kit sa mga gasolinang sasakyan. May topak ako. Pero tara na! Ang water displacement 40 ay chemical na produktong para lang sa industrial at pangbahay na gamit ayon sa nakasaad. Maaaring magdulot ng iritasyon at iba pang problema sa kalusugan ang paglalagay nito sa balat dahil sa taglay nitong mga hydrocarbon. Kaya hindi ito dapat gawing deodorant o gamitin sa bahay. Kung may pabango na kamukha ang amoy ng water displacement 40, ikaw na ang bahala kung gusto mo. Pero simula pa noong 1953, nananatili pa rin ba ang parehong formula mula nang ito ay likhain? Alam natin na ang formula ng water displacement 40 ay lihim at ayon sa kumpanya, hindi pa ito nagbago mula nang malikha. Patuloy sinusuri ng kumpanya ang kalidad ng produkto para matiyak na pasok ito sa makabagong pamantayan ng kaligtasan at bisa. Nakapag-develop din sila ng mga variant ng parehong produkto na nagbibigay ng mas mahusay na bisa sa ilang partikular na sitwasyon. Tulad ng linya ng mga produkto ng water displacement, 40 Specialist, na naglalaman ng isang silicone na pampadulas na hindi tinatabla ng tubig at pati na rin ng puting lithium na grasa na proteksyon. Pero dito, kailangan kong bigyang pansin ang isang bagay. Dahil ang base ng water displacement, 40 ay gawa sa hydrocarbon, ito ay isang mapanganib at madaling magliyab na material. Sa ilang lugar nga, ginagamit pa ito ng mga tao bilang parang sulo para magpainit ng mga bagay na sobrang delikado at hindi nararapat. Sa totoo lang, nakita ko na rin ginagamit ito para magsindi ng makina ng mga diesel na sasakyan at pati na rin para magpalobo ng gulong na na-flat. Mahalagang gamitin ang produkto sa mga lugar na maayos ang ventilasyon at iwasan ang pagkakalantad sa bukas na apoy o mga spark. Pero sa pangkalahatan, ang water displacement 40 ay isang napakagandang produkto, maraming gamit at napaka-versatile. Gayunpaman, hindi ito isang mahiwagang solusyon para sa lahat ng bagay. Halimbawa, hindi ito bagay sa mga gamit na exposed sa mataas na presyon o matinding init. Ginagamit ito ng ilan para maglinis at magpanatili ng elektronikong bahagi. Dapat itong gamitin ng maingat sa maliit na dami lang at kapag naka-off at naka-unplug ang kagamitan sa kuryente. Mainam ito sa pagprotekta at pagpigil ng moisture sa circuit contacts. Pero anumang kapasitor na may karga at mag-short circuit gamit ang water displacement 40, siguradong magdudulot ng apoy. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesante ang aming nilalaman, maaari kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng content at maalala ka namin sa aming mga video.